Ang isa pang importante sa pagkakaltas ng hamba o sa pagtatabas, huwag ka ditong didikit kasi luag na siya. Kailangan dito ka pa rin sa ibabaw dadaan, sa ibabaw mo pa rin patatamaan ng lagari. May matitira ka dito na halos kasing nipis lang ng papel. Ganito. Yan, makikita nyo. Yan. Tapos yung header naman, siyang ididikit nyo dito para sigurado wala siyang alog. Pantay na pantay batidora nila sa oras na isalpak mo. Pantay na pantay sila. Papakita ko sa inyo mamaya. At kung tatabas kayo naman ng header, dapat laging buhay ang guhit. Lagi kayong sa labas na daan. Tapos dito sa loob naman ng batidora, dapat ididikit mo na siya. Kung kanina dun sa paa ng hamba, kailangan nating isampa dito ang tabas. Ngayon naman, pagdating ng header, kailangan natin tapal na siya dito sa batidora. Ganito. Yan, tapal siya. Nakasandal na dito sa gilid. Tapos ito, kailangan buhay ang guhit. Ito ang sinasabi ko na kaya dapat maging maayos din pagbabawas natin para pantay na pantay ang batidora niya paikot. Kasi kung isasandal mo dito ang tabas ng lagari, tapos tasandal mo din dito ang tabas ng lagari, aabante siya pauna. Halos lalabas siya ng 1/16, kaya pag sinara mo ang pinto, nakaangat na siya dito sa kahabaan. Kasi tukod na siya dito. Kaya dapat ganoon ang tabas sa sinabi ko para continuous siya, wala siyang resalte. Ikot, lapat na lapat ang pinto natin pag sinara. At yan pati ang sinasabi ko na kung laging skwalado, magandang linis ng kahoy mo, ganyan ang mangyayari. Isang salpak lang, okay na siya. Hindi mo na kailangan pang magarabote, diretso pa ako na.